Declaration for this morning. Bitbitin po natin ang ating mga Bibles. Sige po. Let us all declare, this is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I set the course of my life through God's words, and I declare today that I will not be defeated, discouraged, depressed, nor disappointed. That I am the head and not the tail. I have insight, I have wisdom, I have ideas, I have authority. I exercise my authority today with God's words, and I decree a thing, and it's so, that I am rich and not poor, that I am healed and not sick, that I am strong and not weak, that I am a victor and not a victim, that I am blessed and it will never be changed. Amen. Amen. So, a blessed morning po once again sa ating lahat. So, the title of the Lord's message this morning is The Path to True Greatness, Serving Like Jesus. So, kung maantabayanan niyo po ang mga mensahe natin ng mga nakakaraang linggo na pinasimulan po ni Tatay Jun, ay tayo po ay una pa sa first. Ano po? So, yung first po, nung unang Sunday po, sino po nakakatanda ng title natin? First? Very good. First miracle. Okay po? First miracle po yun. Tapos last Sunday, ang ating pong message ay first. Very good. First follower. Okay po. So ngayon naman po, tayo din po ay dadako pa po sa pagiging first. Ano po? Pero this time, this is a different way of being the first. Being first in an aspect of our lives. Ano po? Dahil po, dito po makikita natin kung paano naging kaiba sa mundo, sa spiritual po na buhay natin. So again, the title is The Path to True Greatness, Serving Like Jesus. So, in a world that celebrates power, fame, position, and prestige, Jesus presents a different path. Ano po? So kung ang mundo ang gusto nila, tinuturuan nila tayo maging una sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming pera, pinakamataas na posisyon, pinakamakakapangyarihan ng mga tao, yun ang nagdidictate kung sino ang una sa mundong ito. Kaiba naman po yan sa buhay po natin sa spiritual because Jesus is teaching us in a different level. So one with humility, sacrifice, and service. So the key verse for this message will center around Mark 10:44. So sabay-sabay po natin basahin yung English version. 3, 2, 1, go. Amen. Whoever wants to be first must be slave of all. And sa Tagalog naman po, ang sinumang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. So I highlighted the important words there. Be first, be slave. If you want to be first, you must be slave. Sa Tagalog naman po, kung nais mo maging pinuno, dapat maging alipin. Ngayon ko lang po siya napagtanto nung binabasa ko ulit kanina. Ang sabi kasi doon, kung gusto mo maging una, dapat maging alipin ka. So, hindi sinabi kung gusto mo maging pinuno, gusto mo dapat maging alipin. So, hindi ka binigyan ng choice. Kung yun ang gusto mo, ito ang dapat mong gawin. Ano po? So, ano ba yung pagiging alipin na sinasabi, Sister Hannah? Kailangan ba, meron ba akong mga trabahong gawin para maging alipin ako at after nun, magiging pinuno na ako? So, we'll dwell more about that this morning po. So, ang mundo natin ngayon, kapag sinabing greatness, ibig sabihin, kailangan 6-digit ang salary. Ano po? Pag sinabing greatness, kailangan meron kang mga alagad. Pag sinabing greatness, kailangan meron kang medal. Pag sinabing greatness, kailangan meron kang opisina. Ano po? So, yun ang tinutukoy na greatness sa atin. Pero si Jesus, He flipped it upside down. At ang tunay na greatness ay hindi nakasalalay sa power na hawak ng iba sa atin. Maaaring iba po sa atin dito ay medyo mataas sa posisyon pagdating sa trabaho natin. Ano po? Si engineer, andyan. Meron tayong manager, supervisor, yung kay Sister Ann. At meron pa po iba. Meron tayong mga boss ng kani-kanilang mga businesses. Ano po? Pagdating naman sa eskwelahan, meron siguro ditong president, vice president yung
taas ng kaunti sa mga kaklase. Yung tipong pag dumating ka, kailangan may nakareserba ng upuan para sa'yo. O baka naman meron sa atin dito, sila naman yung high when it comes to intellectual. At pagdating sa mga bagay-bagay, kailangan idea nila yung nauuna palagi. Ano po? So, sabi po natin, true greatness is found in serving. So, kaya po ang title natin is The True Path to Greatness, Serving Like Jesus. So, dako na po kagad tayo sa atin pong interrogative, ang ating statement for today. So, 3 important principles to be first in God's kingdom. Again, we will be dealing with the 3 important principles to be first in God's kingdom. So, bago po natin pagpatuloy, gusto ko po kayong tanongin, gusto niyo po ba maging first? Amen. Ayaw niyo po na pumipila na po. Gusto niyo po lagi tayo nandun sa unahan. Ano po? So, sa kaharian po ng Panginoon, meron po ituturo para tayo ay maging first in God's kingdom. First, to be first, we must put others before ourselves. So, ulitin ko po, to be first, we must put others before ourselves. So, the word tells us to put ourselves before other people. So, pag i-build natin yung reputation natin, kapag magdedemand tayo ng recognition, ang gusto ng mundo ay kailangan unahin natin ang ating mga sarili bago ang ibang tao. Ano po? Kasi sasabihin natin, kung ako yung leader at hindi ko inuna ang sarili ko, paano pag nagkaroon ako ng karamdaman? Sino na lang ang mamumuno sa aking mga nasasaktupan? So, true greatness is found in putting others before ourselves. So, let us rely this point in these verses. Sa Philippians 2, verses 3 to 4, basahin ko po sa Tagalog, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring niyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. So, minsan, gusto natin maging number 1. Pero kung titignan po natin ang verse na to, pinupush po tayo na i-prioritize muna ang ibang tao kaysa sa ating mga sarili. Po. So actually, hindi siya madali kasi gusto nating mag-focus lang sa ating mga sarili. Minsan iniisip natin like, ano ba ang magiging dulot o resulta sa akin ng pag-uuna ko sa ibang tao kung makakalimutan ko naman ang sarili ko? Are you reminded of the 2 greatest commandments of the Lord? Di ba napag-usapan na po natin yan with Tatay Jun last time? Meron tayo maraming commandments na sum up into 10 and na sum din yan into 2. So, the first commandment, greatest commandment is to love the Lord with all our hearts, our mind, our soul, and our strength. Ano naman po ang ikalawang greatest commandment? Love your neighbor as you love yourself. Sige po, tignan niyo po ang inyong katabi. Mahal niyo po ba yan? I love you with the love of the Lord. Ayan po. Yan po ang makalangit na pagmamahal po natin sa ating mga kapatid. So, tinuturo po sa atin na tayo, ay kung paano natin mahalin ang ating sarili, ay ganoon din natin mahalin ang ibang tao. So, papaano nililimitahan mo ang sarili mo kapag inuuna mo ang ibang tao? Diba pag sinabi natin, Sister Hana, kasi meron din akong pagsubok na pinagdadaanan. Uunahin ko pa ba yung pagsubok na pinagdadaanan niya? Ang sabi, kapag minahal mo ang ibang tao, pagmamahal mo sa kanila, ay dapat pagmamahal mo din sa iyong sarili. So it's fair. Wala kang, hindi ka nalalamangan sa part na yon. Ano po, pag inuna natin yung ibang tao. So, I have a short illustration here. Na-imagine niyo po ba ang isang karera? Meron na po ba nakapanood sa inyo ng isang karera? Karera po ng runner pala, mali. Paligsahan sa pagtakbo. Ano po? So, ano po ang tinitignan nila? Di ba pag nakaganyan sila on your mark? Ready, set. Di ba may ganun-ganun pa silang position na ginagawa? Saan po sila nakatuon? Okay, sa finish line po sila nakatuon. So, lahat pare-parehong nasa finish line ang pagtingin. Ano po? So, wala akong pakialam kahit nasaan man yan. Minsan sa basketball, naririnig ko yung parang sa kabayo ba yun, yung may ganito. So, wala silang pakialam sa mga tao sa paligid nila, meron silang ganito. Yan. So, meron din po yung titig ng mga tao nakikipagpaligsahan sa pagtakbo. So, let's imagine 2 types of runner. So, yung unang runner, focus lang siya
na manalo, maging first kahit na anong mangyari. So kung kailangan niyang dumaan sa iba, kung kailangan itulak, kung siguro hindi ko masyadong formal yung game, lalo ng mga larong bata, uso yung tulakan, di ba po? So, uso yung patiran, yung gano'n. So, meron tayong mga ginagawa para tayo maging first. So, imagine mo, gano'n yung first runner. So, wala siyang pakialam kahit meron siyang madaanan na ibang tao, kahit na meron siyang masagi, hindi niya lilimunin yon kasi ang goal niya ay maging first, kapunta sa finish line. So, now let's imagine the second runner. So, yung second runner, gano'n din naman yung goal niya. Bakit ba naman sila sasali dyan kung di naman ang goal nila ay manalo o makarating sa finish line? Pero, habang tumatakbo, napansin niya na may isang runner na nahulog. Nahulog ba yun? O nadapa? Malimag pala. Nadapa o nahirapan. So, yung ganito niya, wala siyang suot na ganun. Okay, o baka nalaglag. Okay, so that time, imbis na iwan niya, tumigil siya, tinulungan niya yung runner na tumayo, at saka siya nagpatuloy. Ano po? Yung kanina, sa first runner po, sa mata ng mundo, very good to. First, ikaw ang number 1 sa finish line. Ano po? So, sa mata ng mundo, recognition, siya ang makakaakyat doon sa pinakamataas na level at siya ang makakuha ng trophy at medalya. Dito sa ikalawa, para sa mata ng iba, sayang naman, ito naman, ipasali-sali pa, awa lang naman ang pinapangunahan o inuuna. Ano po? Pero sa mata po o sa kaharian ng Panginoon, ito po ang first. Ano po? Bakit po? Dahil inuna niya ang ibang tao? Dahil ba nagpatalo siya? Ano po? So, ito po yung example na putting others before ourselves. So, maaaring hindi naman siya kumukuha ng simpatsya ng ibang tao. Pero dahil nakita niyang someone is in need during that time, he lent a helping hand. He reached out. Ano po? So, sino po tayo sa dalawang ito? Tayo po ba yung ganito? Kapag meron tayong mga nakikita na nauunas, na para nagiging sagabal dun sa goal natin, or tayo yung kayang tumigil, pause for a while, help, reach out before we continue to stand up and go on with our path towards the finish line. So, saan po tayo dyan? So, as I was assessing myself earlier, ang sabi ko, alam niyo po ba yung line na, naranasan niyo po ba yung kakainin niyo na lang, ibibigay niyo pa sa iba? Siguro sa mga nanay, mga tatay na nasa niyo na yung literal na kakainin niyo na lang, ay ibibigay niyo na lang sa anak niyo. Pero in another level, yung tipong hindi mo kakilala, hindi mo masyadong related. Kaya hindi first blood na relation o connection yung meron ka. Naranasan niyo na po ba yung kakainin mo na lang ibibigay mo pa sa iba? Ano po? So sometimes, para sa iba, martir, ano sasabihin nila, hindi ka naman patatayuan ng estatwa, kakagawa mo ng ganyan. Ano po? Pero ano bang iniipon natin? Saan po ba tayo pararangalan? Sa kalangitan. Ano po? Hindi man tayo makita ng mga tao dito sa mundong ito o ma-misinterpret man nila yung ginagawa natin. As long as the Lord knows our heart that it is our sincere and our genuine intention to help others, then I believe the Lord is smiling sa kalangitan dahil alam niya po na purong intention po natin ang makatulong sa ibang tao. So, ganyan po tayo sa buhay natin. Madalas may mga pagkakataon na pipiliin natin yung ibang tao. Meron po ako napanood ng Filipino movie na kada na lang may dinadalang bata sa bahay nila, kinukuha niya, parang inaako niya na yung responsibilidad na siya na ang mangalaga. Ano po, kahit hindi niya anak, dahil sasabihin nila, kunyari, pangalanan natin, Ate Josie, kasi wala na talaga kaming pangpakain dito sa anak namin. So, pwede ba sa'yo na lang muna to? So, kukupin niya na. Okay? So, dumating ang ilang taon, meron pagbukas na ng pinto, meron siya nakitang bata na naman sa labas ng pinto niya, walang magulang. After nun, tinanggap na naman niya. So, bakit? Kasi alam siguro ng mga tao that she will always welcome her home para dun sa mga wala nang kumukumpong. Ano po? So, I think hindi naman natin kailangan dumaan sa mga ganun level. Pero, kung i-assess niyo po yung buhay natin everyday, paalis kayo ng bahay, papunta kayo sa workplace, sa school nyo, kung saan man. Meron at merong mga tao tayong kailangan nating tigilan kahit na papaano para tayo po ay
makapagpatuloy po sa ating buhay Kristiyano. Kasi baka naman tuloy-tuloy nga ang ating pagiging empleyado, tuloy-tuloy ang pagiging anak natin, pagiging magulang, pagiging estudyante, pero natigil natin ng Monday to Friday ang ating pagiging disciple. Every Saturday and Sunday lang tayo nagiging disciple. Ano po? So kahapon po, nagkaroon po tayo ng prayer blessings. Ito po yung evangelism na tinatawag natin, kung saan tayo po ay randomly, meron po tayong mga nakikita ng mga tao at tayo po ay nagbibigay ng tracts, naghahayag po tayo ng salita ng Diyos. So, ilan po ang tinigilan natin kahapon? Minsan ano po ba yung mga nakakahadlang sa atin? Mga kasing mayaman, baka mamaya irapan ako. O kaya minsan, kasi kakilala ko to parang baka mamaya i-judge ako, sabihin na mimigay-migay na lang ako sa kalye. Nako. Or foreigner to naging English, hindi ko kaya mag-English, kaya hindi ko to titigilan. Okay? O ano pa? Ano ba yung mga nagiging dahilan natin? Ano po? So, marami tayong mga nagiging dahilan, pero I challenge you today, mga kapatid, na huwag niyo pong tigilan. Okay? Huwag niyo po silang tigilan. At gawin natin yung part natin na kapag at least once in a while, ay meron tayong mabahaginan ng salita ng Diyos. O kung hindi man, kung talagang may mga pagkakataon na tulong talaga ang kailangan natin ibigay, like service, ano po, tulong sa pamagitan ng paglilingkod ay ipagkaloob po natin sa kanila. So, I think they would see more of Jesus in that than us. So, makita nila ang Panginoong Hesukristo na nagre-reflect sa ating mga buhay kaysa po sa atin. So, kung gusto natin maging first sa mundo at sa mata ng Panginoon, gawin po natin, we must put others before ourselves. So, ano po ang challenge natin? Challenge natin simula po today hanggang sa mga susunod na araw, maghanap ng pagkakataon kung saan pwede tayong maglingkod at mag-prioritize ng ibang tao kaysa sa ating sarili. O baka mamaya kakain tayo, Sister Hannah, ikaw muna ang kumain. Okay. So, hindi na po natin kailangan sabihin po yun. The Lord knows our hearts, even before we do these things, even before we think of these things po. So, that's our first challenge for our first point, that we have to put others before ourselves. So, next po, what principle do we need to do to be first in the kingdom of God? To be first, we must follow the example of Jesus. So actually, mabigat na tong ikalawa. Follow the example of Jesus. That if we are dwelling in the Word of the Lord, alam natin kung anong example o mga ginagawa ng Panginoong Hesukristo ang dapat nating isundin. Okay? So actually, lahat naman ng ginagawa niya ay dapat nating sundin po. So, si Jesus po kasi, He is the King of Kings already. Ano po? So may karapatan siya lang may karapatan na magsabing, serve me. Paglingkuran niyo ako. Pero hindi po yun sinabi ng Panginoong Hesukristo. Instead, He did not demand that people serve Him, but He wants to serve other people. So, basahin po natin sa Mark 10:45. Sabay-sabay po. 3, 2, 1, go! Amen. So, He came not to be served, but to serve. So, we have sa mundo, we have two types of mga pinuno. Meron tayong tinatawag na boss, meron tayong tinatawag na leader. Yung boss, sila yung ganito gawin mo, pag ganito mo ako, ganito mo ako. Ano po? Ang leader, sila yung ginawa muna nila, naranasan muna nilang gawin bago nila ipagawa sa ibang tao. Okay po, sila po yung mga kaya din nilang gawin, yung mga ipinapagawa nila sa kanila pong mga nasasakupan. So, kung si Jesus na may lahat ng power, authority over the heavens and the earth, ay hindi po nagmataas at hindi po nagpapasunod, how much more tayo na makamundong kapangyarihan lang ang mayroon? Yung akin nga, pang-applyan National High School lang ang kapangyarihan ko po. Okay? As a master teacher, as a teacher, pang grade 10 lang po ang aking kapangyarihan.
Ang mga nanay po, hanggang bahay lang po kayo. Yan po ang kapangyarihan niyo po. Pwede po ba kayo pumunta sa bahay ng isang bahay at kayo po ay maglider-lideran doon? Ipagluto, ipaglinis. Di ba po? Hindi naman po pwede. Yung mga leaders po dito, mga empleyado na nakakataas sa posisyon, nasa managerial positions, pwede po ba kayo magpunta sa ibang company at kayo ay mag-manage ng ibang empleyado? Di ba po? Hindi po yun pwede. So, ang Panginoon Jesucristo, lahat po ng ating dito sa mundong ito, the heavens and the earth, ay siya po ang may karapatan pong mamuno. Pero hindi po inalaw ng Panginoon na ang kanyang pagiging leader ay maging katulad ng sa mundo kung saan siya ay nasa itaas. Pero the Lord practiced and showed Himself as somebody who can humble himself as a leader. So, hindi siya tumingin sa mga tao bilang tagapaglingkod niya. Mapapansin niyo po, di ba? Ang Panginoong Hesukristo ay hindi tumingin na kayo mga disciples, dito lang kayo sa likod ko, tatawagin ko lang kayo, ganito lang, ito lang ang dapat niyong gawin. Hindi po, di ba po? The Lord Himself, inintindi niya at minahal niya bilang kanya talagang mga followers, yung mga disciples. So, ang dami pong ginawa ng Panginoong Hesukristo na kailangan nating i-follow. If you are going to read the entire Bible, ay hindi pa po tapos siguro ang mensahe na ito para po pag-usapan po natin yan. So, He showed Him through His actions, ano po ang kanyang mga ginawa. Hindi lang siya nag-feed ng mga tao, nagpakain, tumulong sa mga nangangailangan, nag-spend ng oras kung kani-kaninong mga tao. Ano po, binibigyan niya tayo ng halimbawa kung paano po maglingkod sa ibang tao. And this one is another example na ginawa ng Panginoong Hesukristo. So imagine, sino po ang nakakataas sa kanila sa posisyon? Ang Panginoong Hesukristo, di ba po? Pero ano po ba ang ibig sabihin sa mundo kapag hinugasan mo ang paa? Di ba parang alipin? Di ba alipin po ang gumagawa sa panahon na nila yung hinugasan yung paa, ganito, kaya paglilingkod. Pero ang ginawa ng Panginoong Hesukristo ang paraan ng paglilingkod, siya muna ang naghugas ng paa ng ibang tao bago po niya maranasan. O bago, gusto niyang i-model, o gusto ipakita ng Panginoong Hesukristo po yan. So, makikita po natin yan sa John 13 verses 12 to 15. So, sulat niyo na lang po at pwede niyo po yung balikan sa inyo pong devotion time. John 13 verses 12 to 15 kung saan hinugasan ni Jesus ang mga paa ng disciples. So, yung trabaho po na yan, maghugas ng paa ng ibang tao, ay considered na mababang trabaho. Pero, hindi po nagdalawang isip ang Panginoon na gawin ito. So, siguro, nasabihin ng mga tao, pang maliit na tao lang yung mga ganyang trabaho. So, bakit, kung siguro ibang tao si Jesus, pwede natin sabihin na, bakit ako kayo maghuhugas ng mga paa nila? Pwede naman ikaw, maghugasan na lang kayo ng mga paa nyo. Bakit huhugasan yung mga paa ng ibang tao? Yan po. So, I remember this one po. So, di ba po sa mga students sa class, merong mga leader sa bawat groups. Ano po? So, kapag may talaga na leader, normally po, ang ginagawa ko po ay iba-iba. Kunyari sa isang task, ito yung leader, sa susunod na task, iba naman. So, kaya nakarinig ako ng isang boss sa isang grupo. So, sabi ni Miss Hana, ako daw ang leader eh. Sabi niya gano'n, sumunod kayo. Sabi niya gano'n, ma'am, hindi tumutulong, tatanggalin ko pangalan nito. Gano'n. Tapos, sabihin niya, nag-print ba kayo? Sabi ni Miss Hana, ako leader, i-check ko lang nga kayo. Sabi gano'n. So ngayon, after na, saka ko lang po yun nalaman nung kinwento na ng mga members. So sabi ko po, hindi gano'n maging leader. So dapat, ang gagawin mo, i-designate mo yung mga task. Kasama ka. Hindi ka dapat excluded doon sa task na yun. Ano po? So, ganoon din po sa atin. Kung tayo man po ay merong mga pagkakataon na meron tayong mga hinahandle na mga bagay-bagay, lalo na po sa ating mga ministries, we have to set the example first before we do it. Ano po? So, si Tatay John po ba ay nagpagawa po ba ng devotion na hindi po natin hindi niya naranasan? Ano po? If I remember it right, 1 year ahead si Tatay na gumawa ng devotion nang siya lang muna bago po niya na ibaba po ito sa atin. Of course, paano sasabihin ni Tatay na kailangan makapag-devotion tayo whole year kung hindi niya naranasan yung whole year? Ano po? So, ganoon din po sa atin. Ano pa po ba yung mga itinuturo sa atin sa iglesia na hindi po ginawa? Meron po ba? Baka po meron, sabihin niyo po. Wala po ba? Wala po. Ano po? So lahat po dito ay tinuturo po muna, ginagawa po muna natin
ng leadership, simula kay Tatay June, ng leaders, bago po natin sinasabi sa ating pong congregation. At yun naman po ay hinihikayat po natin ang bawat isa na gawin po yung mga bagay nito. Kasi wala naman po tayong pinapagawa na makakasama po sa ating lahat. Ano po? So, another example. Sa mga nauna pong dumating kanina, nakita niyo po yung flash po. Sabi po doon, please occupy front seats. Ano po? So, naaalala ko po dati, si tatay, sinasabi niya, please occupy front seats. Eh, siguro, nakakailang sabi na si tatay at yung mga song leader na nagre-remind, hayaan na po natin yung TV na lang para hindi sayang kasi yung boses na nagsasalita, hindi naman natin susundin. So, ano pong reason? May purpose kung bakit po tayo pinapaupo sa may unahan. Bakit po? Hindi naman po lahat baka magagawan kayo sa unahan. So, bakit po tayo pinapaupo? Para po tayo ay maging organized tignan. Ano po? Para yung mga medyo makuhuli ng dating ay hindi po makaka-distract sa inyo po. Baka kasi mamaya may kumakalabit na sa inyo dyan, bag mo, pinapaupo mo. Imbis na hindi po kayo kalalabitin, punta na lang po tayo sa may unahan. So that's also one example of following or setting the example. Ano po, saan pa pong bagay tayo sa pananalangin po natin? Ano po, you have to set the example in prayer. What else? In our fellowship, we have to set our attendance sa mga gawain po ng Panginoon. So marami pang mga bagay na dapat tayo mag-set ng example. Pero lahat po ng yan ay ginawa muna ng Panginoong Jesucristo. So hindi naman po siya nagsabi na mag-fasting nang hindi niya ginawa. Nagawa din po yan ng Panginoong Jesucristo. So kung si Jesus bilang pinakamataas sa lahat po, nagpakumbaba at naglingkod, paano pa po kaya tayo mga mere mortals or humans dito po sa mundong ito? What do we need to do para tayo naman po ay makapaglingkod sa pamamagitan ng pagsunod sa example ng Panginoong Jesucristo? So what is the challenge for this point? Maglingkod kahit walang kapalit o reward. Ano po? So, hindi ako nakita na nagwalis, hindi ako nakita na nag-pray, hindi ako nakita na ako ay nagbigay, hindi ako nakapag-picture nung ako ay nag-share ng word. Ano po? So, it's okay po. Alam po ng Panginoon ang intensyon ng ating mga puso. So, we have to follow the example of Jesus. He himself, nakatandaan niyo po, may mga miracles na ginawa ang Panginoon Jesucristo. Sinabi niya, huwag mong ipagsasabi yung ginawa ko sa iyo. Pero dahil manghang-mangha yung mga ginawa ng Panginoon ng miracle, hindi na nila matake. Kumbaga, cannot be shaken, hindi ko na makontrol. Kailangan masabi ko talaga to sa ibang tao. Ano po? So, ibig sabihin si Jesus, hindi na kailangan maging kailangan ng mga paparazzi at isulat siya sa newspaper, i-announce yung mga ginawa niya, pero dapat ay ginawa niya ito para po sa Panginoon. Pagmamahal po sa Panginoon. So let's move to our third point. To be first, we must serve Him with a humble heart. Again, to be first, we must serve Him with a humble heart. Okay? So, sa James 4:10, sinasabi po dito, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. In English, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. So, si Lord po talaga ang tunay na nag-aangat sa atin. Ano po? So, alam ko naman po na tayo, mga disciples ng Panginoon, ay hindi naman po nag-aantay na tayo ay maitaas. Ano po? Na tayo ay gumagawa po sa ating mga sariling intensyon. So, ang tunay na paglilingkod ay hindi tungkol sa kung gaanong karaming tao ang magpapa-thank you o magbibigay sa iyo ng recognition, kundi ito po ay tungkol sa pagsunod sa Kanya, paggawa ng mabuti, pagtitiwala sa Diyos, at hindi nag-aantay po ng may kapalit. So, tignan po natin itong illustration na to. So, ano po nakikita nyo? Diyan. Yan po ay umuusbong pa lang po na seed, di ba po? So, makikita nyo po, yung seed, diyan lang niyo po siya nakikita. Pero kapag binuon niyo po yan sa lupa, hindi niyo po yan nakikita. Di ba po? So wala po tayong kahit na anong nakikita dyan kung sakali sa lupa. Pero dyan po, kita niyo po siya. So hindi ito nakikita nasa ilalim ng soil, parang walang silbi. Di ba po? Hindi natin alam kung saan eksakto yon tutubo. So walang nakakita sa kanya, pero over time, habang dahan-dahan po ito binibigyan ng pangangalaga, habang minonorish po ito, unti-unti din po tumutubo.
So, hindi mo makikita yung progress, pero pag lumalago po yung seed na yan, so magiging isang malakas at matibay na puno. So, ayan na po, yung nasa tuktok. So, ganito po tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Maglingkod ng may kababaang loob. Hindi man po nakikita ng ibang tao yung ginagawa natin, pero in time po, the Lord will reward us with so much. Hindi man po yung mga bagay na naririnig natin o binibigay sa atin dito sa mundo, but eternal rewards await those who serve the Lord and other people with humility. He sees everything, yung mga maliit na bagay na akala mo hindi mahalaga, ay nakikita po yan ng Panginoon. Halimbawa na lamang po, na nagkaroon na po ba kayo ng pagkakataon na para lumipat ng ministry? Yung ministry po sa loob ng iglesia, halimbawa, dati sa dishwashing, sa food. Kaya lang, hindi naman ako nakakapagluto. Naghuhugas naman ako. So, parang gusto ko sa stage para kita nila na naglilingkod ako. Na po. So, kaya, alam ko na, okay lang ba na ganito na lang susuotin ko kasi hindi naman ako makikita sa harapan. Doon lang naman ako sa likod, maglilinis lang naman ako ng CR. So, okay lang siguro ganito na lang yung damit ko. O kaya, di naman ako nakita ni Pastor nung nakaraan eh. Di nga ako binanggit na nakaraan, nakalimutan akong banggitin. Ayun, nagtampo na. Tapos, di na-attend yung susunod. Ano po? So, I believe kung meron tayong tamang tanim sa ating mga puso na ang paglilingkod ay hindi about recognition. Lahat ng ginagawa natin, malaking o maliit na bagay man yan, wala po sa atin. Kung baga kahit napalakpakan ka o hindi, parang normal lang. Okay, sige, hindi ko naman ito ginagawa para sa'yo. Ginagawa ko naman to para sa Panginoon. Kaya po, para sa mga iba na meron pong ministry na hindi po tumatayo dito sa stage, okay lang po yan. Ito po ay spotlight lang ng mundo. Pero gusto niyo po ba makita ang Shekinah glory? Ang spotlight po ng Panginoon, mas mataas. Papunta pa po yun sa kalakitan. Kitang-kita po tayo ng Panginoon sa lahat ng ginagawa natin. Kaya I would also like to encourage everyone. Naiiyak tuloy ako. Ayun, kasi po, diba, if you remember it right, yesterday is officially the 10th anniversary of OGBC. Naiiyak ako. Thank you, Han. Ayun, sige po. Kung naaalala niyo po, kahapon, March 15, officially, ang 10th anniversary ng OGBC. Alam ko naman po naaalala niyo po. Kung mapapansin niyo po, how small we started and now how big this building we have. Hindi po ba dapat mas naglilingkod tayo sa Panginoon kasi out of nothing, ito po ay binigay sa atin ng Panginoon. Binalikan ko po yung history ng OGBC. Ang nakalagay po doon, on March 15, 2015, ay nagkaroon ng mga prayers para sa pagbubukas ng isang iglesia. And ang nakalagay po doon sa history Tatay Jun, 3 to 6 months ay mananalangin tayo na pagkalooban tayo ng Panginoon ng sariling tayo sa sambahan. But the Lord did not allow the 6 months na makonsume natin. But March, April, May 31 ay tayo, 2015, ay pinagkalooban tayo ng Panginoon ng bahay-sambahan. Rent muna doon po sa Gita. At makikita natin, yun po ay talagang proseso ng Panginoon. Nakikita ko dati, kalahati lang talaga at meron pang dito sa gilid, yung tipong talagang sardinas na nagaganonan na dati unti pa lang hanggang sa dumami na. Tapos, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na tayo ay makuha natin yung kabilang side para ma-rent din natin yung kabilang side na hindi na siya yung talagang ganong kalaking price. Pero, pag kinuha kasi natin yung malaki yung dalawa, pero nung nakuha natin parang naka-discount mo tayo ng konti po doon. So, yun, nakita na natin yun. And then, after that, last year, 2023, ay inalaw ng Panginoon out of prayers. Out of prayers, ay inalaw po ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng ganitong bahay-sambahan. Hindi po ba so much na pasasalamat sa Panginoon kung paano kumikilos sa Panginoon dito sa ating bahay-sambahan at sa ating iglesia. Na wala tayong hinihingi na kahit na ano sa ibang tao. Wala tayong masyadong paghihirap
hirap na pinagdadaanan para lang makuha po natin itong lote at makapagpatayo tayo ng building na ito. Imagine a small church but a big God did everything. So, ang sarap lang pong balikan na kapag ang mga lingkod ng Panginoon ay naglilingkod ng buong puso, makikita po natin kung ano po yung magiging bunga ng mga ginagawa ng Panginoon sa atin po. And I pray, lagi ko itong sinasabi kapag may chance ako sa pulpit na magsabi sa mensahe, I pray po na huwag po tayong mapagod sa paglilingkod sa Panginoon because the Lord needs and the church really needs us. Kung titignan niyo lang po, dito lang po sa loob, ang dami nakakilala na sa atin sa Panginoon, pero kung lalabas po kayo, ang dami at mas madami pa pong mga tao hindi nakakilala sa Panginoon. And these people needs hard-working disciples to be working in the kingdom of God. Kaya kung daraisin niyo po, may mga pagkakataon na may mga gawain tayo. Sikapin po natin na makasama tayo. Kasi alam po natin na minsan inaabot po kami ng 400, 500 sa mga gawain. Pero sikapin po natin na makasama tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kung meron tayong available time, hindi ko po sinasabing kayo po ay mag-cut ng classes nyo. Pero kung meron tayong available time at kaya naman natin, sikapin po natin makarating sa mga gawain ng Panginoon. Kasi iba po, pag nakikita ng Panginoon ang kanyang mga anak ay sama-samang nasa gawain niya. Ano po? It's more than yung paglilingkod na ginagawa natin. Imagine niyo po, ang paglilingkod sa mundo, kung ikaw ay maglilingkod sa mga leaders sa mundo, kailangan mo pang magpa-appointment. Ano po? Ang daming hinihingi sa yung means of verification para lang malaman na ikaw ay gumampan sa role na yun. Pero dito po sa karya ng Panginoon, bukas po ang maraming gawain at maraming trabaho, maraming ministries ang nag-aantay lang po ang Panginoon para pumasok at mag-join ang mga mananampalataya para makasama po sa gawain ng kanyang kaharian. So I pray and I'd like to encourage you, kung kayo ay napapagod na po, ako pag nararanasan ko, napapagod din naman po ako. Hindi naman po ako magiging hypocrite na magsabi sa inyo. Napapagod din po ako. Pero lagi ako nakatingin sa cross. Kung papakinggan ko pa, babalikan ko kung paano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin. Kung siguro napagod siyang magbuhat ng cross, Lord, Ama, bahala na tong mga tao na to, hindi ko na to iligtas, sila naman may kasalanan, bakit ako nahihirapan? Kung napagod lang po ang Panginoong Jesucristo during those times, ano na lang po kaya ang kalalagyan natin sa mga panahon na ito? Baka nga po hindi tayo magkakakilala. Baka nga po wala tayong ganitong magandang bahay sambahan na pinagkaloob ng Panginoon. Ano po? So, I pray, hindi ko lang po kayo na-encourage, pero kayo din po ay maging encouragement sa bawat isa, na maging katatagan po natin ang bawat isa. Kung kayo man po ay napapagod, your prayer life, your spiritual life becomes weary already, make way mga kapatid, at yung hayaan na kayo at tayo ay matalo ng javelin, na tayo magpaakay pa. Kasi tayo ay may mga, alam na natin yung posisyon natin sa mundo eh. Alam na natin yung posisyon natin sa Panginoong Jesucristo. Bakit ba tayo magpapaakay pa sa iba? Kung tayo mismo dito ay nahihirapan na po, nahihirapan tayong mag-akayan sa bawat isa, paano pa po tayo magkilos at mag-aakay ng ibang tao? So I pray po, kayo na mismo, gawa mo ng paraan. Kung feeling mo nagiging weary ka, feeling mo nagiging mahina ka, gumawa ka kagad ng paraan. Kailangan po natin sugpuin yung gawa ng kaaway. Kasi kung hahayaan po natin, baka tayo ay magkahawa-hawa po tayo dito. So sayang naman po itong ating pinagawang bahay sa bahay, pinanalangin po sa Panginoon. Naaalala ko po, ang dahilan, sinasabi natin dati doon po sa kabila, I pray na magkaroon ng mas malaking bahay-sambahan para mas makacater ng mas maraming mga tao nakikilala sa Panginoon. Eto na po yung bahay-sambahan. Answered prayer na po tayo. Ano po ang inaantay natin? Yung mga tao po na pinagpupray naman po natin dito po sa bahay-sambahan. So let's take an extra mile, mga kapatid. Tayo po ay kumilos, sumakbang. Kung dati ang kaya lang natin gawin ay 100%, sobra po yun. Pero I think we can still break our limits. 105%, 110%,
Huwag po tayo magbilangan ng ginagawa po natin sa iglesia. Let's do it all for the Lord. Kung lahat ng ministry kaya mong pasukan, kung lahat ng bahay kaya mong bahay-bahayin, then why not? Ano po? So let's all do this for the glory of the Lord. So we don't have to figure out all these things kung paano po gagawin ang mga bagay na ito. Isa lang po sinasabi po ng Panginoon sa atin, di ba? Kahit na ano po ang ginagawa natin, nakikita niya po tayo at ang ating pong reward at gantimpala ay nasa kalimitan. So what is the challenge for this third point? Maglingkod ng tapat. Kahit hindi napapansin ng ibang tao, maging mapagkumbaba. So, to close po, let's think about what Jesus really meant when He said, whoever wants to be first must be slave of all. Naiintindihan na po ba natin yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na sinabi niya yan? That greatness is not defined by the 6-digit numbers, it's not defined by the medals and the trophies, it's not defined by your position or your rank in the world, but how you serve other people and the Lord in this world. So if you want to be first in God's eyes, we need to humble ourselves and serve with no strings attached. Ano po? So, katulad po ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. So, if we are going to sum up, these are the principles to be first in God's kingdom. First, put others before ourselves. Second, follow the example of Jesus. Third, serve with a humble heart. So, ang tanong po mga kapatid, ito po bang kung assess po natin, ay nagagawa na po ba natin? I think nagagawa na po natin itong mga bagay na ito. Pero, may mga bagay pa po tayo na kaya po natin gawin para po sa Panginoon. Ayan. So, do you want to be first? Then choose to be last. Do you want to lead? Then choose to serve. So, ito po ay isang mahalagang illustration at mahalagang lines po na dapat nating ipaalala sa ating mga sarili. Kung gusto nating maging una, kailangan willing din tayo maging huli. Kung gusto nating manguna, kailangan willing din po tayo maglingkod. In God's eyes, the way is up, the way up is down, and the greatest are those who serve the most. So po yung binabanggit ko kanina, the true path of greatness, kung ang greatness sa mundo ay pataas, sa Panginoong Jesucristo po, sa kaharian, ay pababa po. Yun po ang ibig sabihin po ng paglilingkod. Magsimula ka sa ibaba hanggang sa dumating ang pagkakataon ang Panginoong Jesucristo mismo ang magtaas po sa ating lahat. So, these are all the principles that we need to remember, and I pray po that we are challenged today. There are 3 challenges that we need to remember. At simulan po natin maya-maya. Huwag po natin tapusin hanggang ngayong Sunday, ipagpatuloy po natin sa mga susunod na araw. Sige po, may I invite everybody to stand. Amen. So, okay, handa na po ba tayo? Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Ama namin sa langit, Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na pangungusap niyo po sa amin sa mga nagdaong oras, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na patuloy, Lord, tumitin mo po sa aming mga isipan, Lord, tinatanim mo po sa aming mga puso. Dalangin namin, Panginoon, patuloy magbunga ang iyong mga salita sa aming pong mga buhay, Lord. And I pray, Panginoon, na patuloy, Lord, ang aming paglilingkod ay hindi po namin maging kapaguran. But Lord, katulad po ng iyong mensahe, we always remember to put others before ourselves, to follow the example of Jesus, and to serve with a humble heart. And I believe, Panginoon, mas malalaki at mas mga magagandang gantimpala po ang naghihintay sa iyong mga katiwala. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po maitaas ka po sa iglesyang ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.